Sige mga tao, kamakailan lang nabasa kong isang meme kung saan sinasabi ni George Orwell, sinulat ko ang 1984 bilang babala, hindi bilang manual. Mukhang may mga magagaling na isipan sa kanluran na nagbabala tungkol sa pagbagsak ng sibilisasyong kanluranin. Kahit saan ka tumingin, maging sa pamantayan ng burokrasya, antas ng kapulisan, o kahit sa antas ng hudikatura, lahat ng tinitingnan mo ay nagkakawatak-watak. Bumibigay na ang lahat. At alam ng mga tao na may mali, pero hindi pa rin nagkakaisa ang mga tao. Ipakikita ko pa sa inyo ang ilang nakakakilabot na video o balita mula UK na lumabas nitong nakaraang 2 o 3 araw. Panoorin ninyo, isang 42 anyos na mamamayang Iraqi ang kinasuhan dahil sa insidente sa Stockport na sangkot ang batang lalaki na wala pang 16. Sinubukan nilang gahasain ng bata. Kasama sa mga kaso ang tangkang pagpatay sa bata at sexual na aktibidad sa bata. Nakakulong siya ngayon pero huwag kang mag-alala. Makakalaya rin siya agad. Nakakagulat na pati pulisya ng Manchester ay nag-post nito sa social media. Lalaking kinasuhan ng malubhang sexual na pag-atake sa batang lalaki sa Stockport, inilathala noong Abril 28. Tingnan ito. Ito ay ipinost ng British Transport Police. Nagdadalawang isip pa, Emma at Yanusi, huli na. Parang may sense of humor sila doon. Paulit-ulit na nagpakita si Yanusi ng ari niya sa maraming babae habang gumagala sa network sa London. Isipin mo na lang na sumakay ka sa underground sa London. Gusto mo lang pumasok sa trabaho, pero imbes na normal ang araw, nasalubong mo ang ilegal na mananalakay na nagpapakita ng ari. Oo, tinan mo mahalagang doktor na ito. Pinagsisisihan ko ang mga ginawa ko. Sa totoo lang may British accent siya. Pinagsisisihan ko ang mga ginawa ko. May sinabi ka ba sa akin tungkol dito? Sa tingin ko, wala naman ako nakita. Uy, ilabas mo kamay mo sa bulsa. Ay grabe, ipinanganak pala siya sa Inglaterra. Tama ang teorya ko, hindi mahalaga. Ang pagdadala ng tao mula sa mga kulturang makaikatlong daigdig, mapang-api sa kababaihan, mahalay, atrasado, at primitibo, ay hindi nangangahulugang ang magiging sibilisado na ang mga anak nila kahit ipanganak sa sibilisadong bansa. Sinasabi ko na sa'yo ngayon. Kaya may nangyaring paglalantad ng sarili sa tren. Westbound tren papuntang Temple, ngayon na nasaksihan ng maraming tao. 2 linggo lang bago yon, pinatawan si Yanusi ng Sexual Harm Prevention Order dahil sa iba pa niyang kasong sexual. Bakit siya nasa lansangan pa? Dahil sa mga woke na hukom. Kaya ginagawa ko ng aksyon, Mac. Ginagawa ko lang. Iniisip ko lang ang mga nagawa ko. At pinagsisisihan ko ito. Yun namang iniisip ko. Hindi ko sinasaktan ang sarili ko. Iniisip ko lang ang mga nagawa ko. At pinagsisisihan ko ito. Yun lang. Nakakulong na siya ngayon ng 14 na buwan. Tama. Sige. Hindi papayagan ng railway network. Magaling. Tingnan natin. 2 Afghan ang kinasuhan ng panggagahasa sa isang babae sa Sherford at humarap sa korte. Si Hashmat Mahail, edad 31 at Sayed Hoshmund, edad 19, ay humarap sa Plymouth Magistrates Court ngayong hapon. 2 lalaki ang inakusahan ng panggagahasa sa isang babae sa isang tirahang nasa Falcon Mews sa Sherford. Matagal na itong nangyayari. Dekada na. Tingnan mong cold case na ito. Nahuli ang rapist gamit ang DNA. Higit 20 taon matapos siyang gahasain ng estudyanteng babae sa Bradford. Tingnan mo. Akala mo kapag umorder ka ng pagkain sa Deliveroo o Uber Eats, ligtas ka na. May isang babae na umorder. Hindi ko alam kung anong delivery service ang ginamit niya. Siguro Deliveroo o Uber Eats o kung ano man, hindi ko alam. Umorder siya ng pagkain at dumating itong lalaki at ginahasa siya. Ang Eritrean asylum seeker na si Abdullah Brahan, 35 ay dumura sa staff at sinipa ang isang subway worker alas 4:50 ng umaga. Sa Bournemouth noong Nobyembre 30, 2024. Lasing at agresibo siya, tumangging pumila. Iwinagayway ang 20 pound na pera sa mga mukha ng mga customer. Malamang mula sa buwis mo. At dumura patungo sa food counter at tumama ito sa protective glass. Nang tanungin siya ng staff tungkol sa kaligtasan ng pagkain, si Sajan Chowdhury, isang Pakistani, ay mukhang mabuting taong masipag. Sinubukan ni Brahan, isang banta sa kaligtasan, magsimula ng gulo at pinaalis bago tumakas. Panuurin ang susunod na bahagi. Pero sa parehong araw, naglakas loob pa siyang bumalik sa Holdenhurst Road Store
bilang Just Eat delivery driver para kumuha ng order, kaya nakilala siya roon. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pakilala siya ng staff at inalerto ang pulisya na natuntun siya sa kalapit na hotel ng mga migrante na pinopondohan ng buwis kung saan siya nakatira. Gusto mo bang makita kung sino sila? Tingnan mo ito. Ito ay isang lugar sa London na parang karaniwan lang na may. Isang away na may saksakan sa gitna ng araw. Tingnan mo to. Nagsasaksakan sila, tinatakpan ang mga mukha nila, nakabalaklava pa. Tingnan mo, itinapon mo na lang. Tinapon mo ang sandata ng krimen. Babas. Sa totoo, may iba pa itong pinaalala sa akin. Isa lang itong normal na park sa Leicester, Britanya, Abril 2026. Isa itong normal na parke sa Britanya, kung saan ang mga migranteng lalaki ay nag-aaway, nagsusuntukan, at binubugbog-bog ang isa't isa. Tingnan mo. Kaya mo bang isama ang anak mong babae doon? Ilang taon lang ang nakalipas. Mga 20 taon na ang nakaraan, ayos na ayos pa doon. Makikita mo ang maraming pamilya na naglalakad-lakad, nag-enjoy. Pero ngayon, magiging tanga ka kung pupunta ka doon. Tingnan mo ito. Bago pa lang ang balita at wala pang detalye tungkol sa mga gumawa ng krimen. Pag-atake sa Ashford Park. Nilagyan ng police line ang Memorial Garden sa sentro ng Ashford matapos ang naiulat na sexual assault noong gabi ng Lunes, Abril 27. Sarado pa rin ang lugar at may presensya ng pulis. Wala pang karagdagang impormasyon na naiulat. Ayan na, tingnan mo ito. 90% chance. 70% ang posibilidad na isa na namang ilegal na migrante. Ganyan ang ginagawa nila. Nire-rap nila ang mga babae sa nerd park. Kaya nga sinasabi ko, delikado para sa mga babae na pumunta sa park. Iyan ang mundong nilika ng mga politiko natin, mga pare. At sinumang magreklamo tungkol dito ay pinapatahimik. Hindi ako, dahil may brown privilege ako. Kaya ewan ko, nasa alanganin ako. Pwede akong patahimikin kahit kailan. Sabi ko nga, inaasahan ko may kakatok sa pinto ko. Dahil sa mga batas laban sa hate speech dito sa Australia. Pero wala pa. Maaring mangyari o hindi. Kailangan nating ipagpatuloy ito. At ganun din halos kahit saan. Tingnan mo ito. Ito ay isang parke sa Vienna. Tingnan mo ito. Grabe, sobrang kalat dito. Grabe, sobrang baboy dito. Buti nga kay Hitler, di ba? Gusto lang niyang protektahan ng bansa. Diyos ko naman. Sobrang dystopian nito. Sobrang dystopian. Tingnan mo, naglalaro ang mga bata. Hindi mo sila masisisi. Nandito sila para humanap ng mas magandang buhay, pero maliit at puno na ang Europa. Ipakikita ko sa iyo ang park sa Alemanya. Tingnan mo ito. Ngayon, tutugtog ng gitara ang bata. May babaeng Ruso na nagvi-video at nagtatanong, nasaan ang mga Aleman? May isang Ruso na hinahanap-hanap ang mga Aleman. O ngayon, ang batang lalaki na lang ang tutugtog ng gitara mag-isa. Parang dumadaan ako sa Antalya. Ilipas tambu. Nakakalungkot pero hindi ko talaga kayang maawa sa mga pumupunta rito. Nadala pa rin ang kanilang mga pagpapahalagang kultural. Sa totoo lang, hinahanap nila ang Dumaan ako sa kwarto. pera. Yun lang yon. Yan ang gusto nila. Gusto nila ng libreng tulong, libreng pera. Hindi sila handang magbago, hindi sila handang mag-integrate o mag-assimilate. Wala silang pakialam sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Kinamumuhian nila ang mga pagpapahalaga ng kanluran. At ito ang dahilan kung bakit, saan man sila pumunta, ginagawa nilang basurahan ang bago nilang bansang nilipatan, gaya ng bansang iniwan nila. Kaya ang tanging solusyon dyan ay, pasensya na, walang pinipili, lahat ay bumabalik. Remigrasyon lang ang tanging solusyon. Kaya sa ilalim ng mga video ko, nakikita ko ang daan-daan, libu-libong komento. Oo. Nakikita kong naririnig ng mga tao ang pinag-uusapan natin. Pero wala silang paraan para mag-network o mag-usap. Kaya tingnan mo, hindi ko alam kung gagana ito. Hindi ko rin alam kung maganda ba talaga itong ideya. Pero mukhang maganda naman. Naisip ko na baka kailangan nating gumawa ng komunidad para sa mga magkakapareho ng pananaw. Kasi napapansin kong maraming nag-uusap sa YouTube comments ng mga video ko.
Pero nawawala rin kayo sa isa't isa. Siyempre, hindi naman kayo magkakaroon ng ugnayan sa isa't isa. Lampas pa doon sa interaksyon na yon. Kaya naisip ko na kailangan nating bumuo ng komunidad sa pinakaligtas na paraan. Hindi ligtas ang WhatsApp kasi kailangan mong ibahagi ang iyong mobile number. Kaya gumawa ako ng Telegram group na tinawag kong Global Western Alliance. Okay, sa ngayon, isa pa lang ang miyembro. Kaya ilalagay ko ang link sa description. Hanggang 200,000 tao ang pwedeng idagdag sa grupong ito. Bukas ito para sa lahat. Ito ay magbibigay daan sa inyo na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Mas malalim kaysa sa kayanin ninyong gawin sa ilalim ng mga komento sa YouTube. Kaya hinihikayat ko kayong sumali sa grupong ito. Mag-usap-usap kayo, baka makapag-network, ibahagi ang inyong mga karanasan. At baka makabuo pa ng maliliit na komunidad. Tingnan ninyo, gaya ng sinabi ko, hindi ko alam kung magandang ideya ito. Pakiusap, mag-ingat kayo. Huwag ninyong ibahagi ang inyong personal na impormasyon. May mga masasamang tao dyan. May mga tao na susubok na samantalahin ito. Kaya mag-ingat kayo. Pero kailangan natin bumuo ng mga komunidad. Kailangan nating makapag-usap sa isa't isa ng mas epektibo. Libre ang serbisyong ito. Maaari tayong bumuo ng komunidad na hanggang 200,000 katao dahil 60% ng aking mga tagapanood ay galing sa US, Australia, UK, at mayroon ding 10 hanggang 15% ng mga Indian na malinaw na nanonood nito nang may pagkasindak. Pakiramdam ng mga Indian ay napatunayan silang tama dahil matagal na nilang binabalaan ito, habang ang mga bansang kanluranin ay laging nagtuturo sa kanila tungkol sa karapatang pantao, pagpaparaya at pagiging mabait sa mga Muslim, Islamophobia at lahat ng ganoong klaseng kalokohan. Sabi nila mga pare, matagal na kaming maayos na namumuhay kasama ang iba't ibang komunidad, daan-daan o libu-libong taon na. Pero may isang komunidad na problema talaga. At na yun lang natutuklasan ng kanluran sa mahirap na paraan. Hindi ko alam paano matatapos ito. Pero mas ligtas ang Telegram kaysa WhatsApp. Gumawa ka ng komunidad ng mga magkakapareho ng pananaw. Parang Facebook group. Hindi ko ginagamit ang Facebook, kaya hindi ko alam kung ginagawa rin ito ng iba roon. Ang Global Western Alliance ay isasama ang mga nag-aalala sa kinabukasan ng kanluran. Nagkakagulo ang lahat ng bansa natin. Wala ni isang bansa na hindi inaatake. Kaya, oo. Siguro pwede tayong magbahagi ng mga ideya, siguro pwede tayong mag-usap sa isa't isa. At siguro, dahil sa mas epektibong komunikasyon, baka makabuo tayo ng mas epektibong komunidad. At maaaring magdulot yon ng mga positibong benepisyo na hindi pa natin naiisip sa ngayon. O maaari rin itong magdulot ng mga negatibong epekto, hindi ko alam. Hindi ko maisip maliban sa posibilidad na may masasamang tao na sasali at mananamantala sa mahihina. Kaya, muli, huwag ninyong ibahagi ang inyong personal na impormasyon tulad ng inyong mga numero ng telepono o address. Pero maaari kayong magsabi ng, "Uy, taga Southampton ako," o "Taga Melbourne ako, nakita ko ito." At maaari kayong magbahagi ng mga video. Maaari ninyong ibahagi ang inyong mga saloobin. Baka alam mo, pwede nating baguhin ang nakasanayang pagbuto ng tao. Hindi ko alam. Subukan na lang natin.